Angelique, mainit ang naging talakayan dito sa Kamara ukol nga sa issue ng pagbibigay ng discount at iba pang incentives para nga sa ating mga kababayan senior citizen at PWD. Git kasi ng mga mambabatas, dapat ito ay talagang ipatupad dahil paglabag sa batas kung hindi tama ang proseso at sistema ukol dito. Bandang alas 9 ng umaga kanina nang magsimula ang motu proprio inquiry ng House Committees on Ways and Means, Senior Citizens at Persons with Disabilities na naglalayong busisiin ang implementasyon ng iba't ibang batas sa bansa na naggagawad ng discounts, incentives at tax exemptions para sa mga senior citizen at persons with disabilities sa bansa. Humarap sa pagdinig ang mga opisyal ng DSWD, National Council on Disability Affairs, iba pang ahensya ng gobyerno, gayon din ang mga kinatawa ng iba't ibang kumpanya at establishmento. Sa talakayan, pangunahing nabusisi ang reklamo ng ilang grupo laban sa mga business establishment na may maling panuntunan sa pagbibigay ng senior citizen at PWD discounts at minsan hindi nga naibibigay ang anumang discounts. Kamakailan lang nag-viral din online ang abiso ng isang sikat na coffee shop na ito na nagsisabing simula January 15, limitado na lang sa isang food item at isang inumin kada pagbisita ang pwedeng bigyan ng discounts ng establishmento. Umalma rito ang mga kongresista at nanindigan silang labag ito sa batas. Si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, tuwiran pang iginiit na ang mahal-mahal na nga ng kape sa naturang coffee shop, may baluktot pa silang patakaran na tulad nito. Nilinaw naman ng kumpanya na binawi na nila ang naturang advisory at humingi rin sila ng pangunawa ukol saan nilang erroneous advisory na ito. Paalala ng mga mambabata sa lahat ng business establishment sa bansa, may tuturing na seryosong paglabag sa batas ang hindi pagbibigay ng naaayong discount sa senior citizens at PWD. Kaya't dapat ay itama nila ang kanilang mga sistema at kung ayaw nilang mapatawan ng parusa. Angelique, kanina nga sinabi ni House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda na sa susunod na linggo ipagpapatuloy pa nila yung pagdinig at ang kanilang target ay amyendahan nga ang mga kasalukuyang batas at maglabas ng parang overall na batas na nagsasabi ng talagang naaayong discount na isahan na lang for senior citizens at PWD para nga talagang mas malinaw at mapakinabangan ng ating mga kababayan. Angelique? Smela, we understand na talagang gusto ng ating mga mambabatas na magamit ng ating mga senior citizen at PWD yung naayong tax incentives and discounts dahil pinagtrabahuhan na nila yan, di ba, in the past. So, pero yung mga hakbang naman para hindi maabuso, ito ba'y pinag-usapan din, natalakay din sa pagdinig? Angelique, buti na lamang din at naitanong mo, dito nga sa naging pagdinig, maganda yung naging talakayan dahil both pro and cons nito nga mga batas, mga pinaiiral na patakaran tungkol nga sa mga discount at iba pang insentibo para nga sa mga senior citizen at PWD ay natalakay. Bagamat ipinaglalaban talaga ng mga mambabatas na maging tama yung pagbibigay ng discounts at incentives para sa atin ng mga vulnerable sector, natalakay din kanina kasi nga may mga naungkat din na pagkakataon na kahit may mga PWD ID rin na ibibigay for discounts, kahit nga galing na o hindi naman na PWD ang mga customer. Kaya isa yan sa mga talagang pinag-aaralan ng mga mambabatas na talagang mapatupad na tama itong mga discounts at incentives at the same time ay hindi naman maabuso at maibigay lamang dun sa mga nararapat na ating mga kababayan. So kasama yan, Angelique, sa kanilang mga pinaplansya para nga magkaroon ng panibagong batas o maamyendahan din yung kasalukuyan ng batas at matiyak na ito nga ay nasa tama at talagang maipapairal ng mabuti para nga sa kapahanan ng ating mga kababayan. Angelique? Oo, tsaka Mela, kuminsan kapag may promo ang isang lugar o isang restaurant for instance, hindi na daw pwedeng i-apply yung senior citizen discount. Ito ba'y paglabag din sa batas na pag-usapan ba yan? Angelique, kanina nga sa pagdinig natanong din yan kasi may iba na umaalma bakit daw ganon yung sistema kasi sa side naman ng kumpanya sinasabi nila magkakaroon naman ng doble-doble discount at sa side naman ng mga consumer tinatanong nila kung tama nga ba ito. Angelique, kanina ang paglilinaw nga ng ating mga otoridad, pinapayagan lamang yung meron ng discount ay bawal na yung senior at PWD discount
kung meron mismong abiso at meron mismong permit mula sa DTI yung kanilang promo. Kasi ang sinasabi ng ilang mambabatas, may mga sinasabi ang mga kumpanya na promo rates, pero sa totoo lang yun naman yung regular rates at hindi nga nila naman na dapat na at hindi nila dapat isabay doon yung iba pang discounts. Pero ang kanina sinasabi, Angelic, sa pagdinig, kailangan ngang magkaroon ng malinaw na patakaran ukol dito. As it is, ang status ko, Angelic, ang sinasabi ng ang tama para din abiso sa ating mga consumers, kung may promo rates, kunyari ang isang hotel at hindi na sila pumapayag na magkaroon pa ng senior citizen or PWD discount, ay kailangan tanungin ng mga consumer kung yan ba ay accredited at talagang approved by DTI itong promo rates na sinasabi nga ng isang hotel o ng isang restaurant. Kung wala, Angelic, no, dapat ay meron pa rin silang ibigay itong mga kumpanya na separate discount para nga sa ating mga senior citizen at PWD. Kaya yan yung patakaran ngayon, Angelic, no, dapat yung promo rates ay approved din ng DTI para hindi na sila magbigay ng another discount para nga sa mga senior citizen at PWD. Pero, Angelic, no, paglilinaw sa ating mga consumer, kung walang approval nga ng DTI itong sinasabing promo rates, ay kailangan bigyan pa rin ng additional discount yung ating mga kababayan na PWD at senior citizen. Pero, Angelic, no, para din sa kaliwanagan ng ating mga consumer, lalo na ng mga senior citizen at PWD, sa ngayon, pinaplansya nga ng Kamara itong mga patakaran para magkaroon na ng omnibus o talagang isahang patakaran ukol dito, Angelic. Alright, maganda yan. Maraming salamat, Mela Lesmoras.